as they went on their way, Jesus entered the village, and a woman named Martha welcomed him into their house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me." But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her." Meron pong two types dito. We have Mary and Martha. Si Martha, naging abala siya. Nung dumating ang Panginoon, winelcome niya talaga si Jesus. Pero si Mary, anong wala niyang ginawa? She sat on the feet of Jesus. Pinili niya na pagpasok ni Jesus, nilapitan niya agad ang Panginoon. At nakinig siya. Samantalang si Martha, naging abala siya sa ibang mga bagay. Pero today, church, alam ko maraming mga anxiousness, trouble, or marami tayong mga pinagkakabalahan. Pero right now, maging Mary tayo. Let us choose to be Mary. Si Mary, mas pinili niya na mag-draw near dun sa kanino? Kay Jesus. Hindi niya hinayaan na maging abala siya ng ibang bagay, kundi mas pinili niya na lumapit sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi po, sabi dito, marami kasi nag-iisip na it's better to give than to receive. Pero ang Lord, delighted siya kapag meron tayong nare-receive from Him. Yung alam mo ba kayo doon? Masaya siya sa meron siyang naibibigay sa'yo at sa akin. So today, with faith, tayo ay mag-receive, mamahinga sa presensya ng Panginoon. Sandali po tayo manalangin sa Panginoon. Ang Diyos, sabi Panginoon, salamat po sa isang linggo na iingatan niyo po ulit kami. Salamat po sa provision, pag-iingat, kalakasan. Lord God, sa mga bagay na kailangan namin, ikaw ang provide. Lord, right now, I pray, Panginoon, yung spirit ni Mary ay magkaroon dito sa aming lugar. Na kung saan, Panginoon, mas piliin namin na itoon ang aming isipan sa iyo, Panginoon. Lord, tinatanggal namin sa ngayon, Panginoon, yung mga alalahanin, mga problema, Panginoon. But right now, Panginoon, chine-choose namin, Panginoon, na i-focus our eyes on you, O God. Lord, maraming pong salamat sa kabutihan mo. Purihin ka sa lahat ng mga awiting aming aawitin. Lord God, purihin ka sa mga patotoo na iyong mga tinugon. Purihin ka sa iyong salita na mahahayag sa umaga nito. Purihin ka sa kahilan ng iyong pangalan, Lord Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
mabigat na po yung pinagdadaanan nyo, how do you trust God? Minsan, ang hirap po, no? Lalo na pag ang dami nyo nang iniisip. Parang ang hirap nang mag-trust kay God. Pero, starting today, encourage you guys na, natutunan ko po kasi sa church na, train your mind to see the good in every bad situation. Amen. Be grateful for what you have. Hindi lang naman po pera ang blessings. Diba? Every church, kasama niyo yung family niyo, it's a blessing. Pag-gising niyo sa umaga, it's a blessing. Amen. At ang pinakamalaga po sa lahat, kilala natin ang Panginoon. Amen. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang verse na to. Sa Psalms 55, verse 22, give your worries to the Lord, and He will care for you. Amen. He will never let those who are good be defeated. Amen. Kaya manalig lang po tayo namin sa Panginoon. There
to sing the song of ages to the Lamb. And all will come before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name
worship you because of who you are. Hindi dahil meron kami marireceive sa'yo, kundi dahil gustong-gusto namin kasama ka palagi sa buhay namin. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat pamilya na narito. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Ikaw magpala sa mga batang to, sa mga kabataan, mga nanay, mga bata, mga kamatayan. Lord, ikaw, makita mo ang pananampalataya namin, Panginoon. Makita mo, Panginoon, masiyahan ka sa pananampalataya namin, Panginoon, sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil pinanghahawakan namin ang pangako mo, ang lakas ng iyong pangalan, Lord God. Walang pag-aalinlangan, Panginoon. Salamat po. O purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, sabi na, Amen! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Bless ba tayo sa ating worship? Hindi nakaka-bless ang worship, lalo na kung talagang ikaw ay, alam mo yung may personal ka talagang relasyon sa Diyos. Mararamdaman mo ito. Ngayon, sa araw-araw na ating buhay, lagi tayo may mga pangangailangan. Kaya ang ating Diyos, siya ang ating dapat laging tinatawag. Pag sinabing Jehovah Jireh, it means God always provide. So marapat lamang na ibigay din natin sa Panginoon yung mga nararapat na ibalik sa Kanya. Hindi naman talaga kailangan ng Lord yung ating mga, yung mga pera natin. Pero, ang tinitingnan ng Lord, yung ating puso, kung paano tayo susunod sa Kanya. Ito nga ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians or 2 Corinthians 9:6. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti, ay aanin ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami, ay aanin ng marami. So, tinitingnan ng Lord, hindi talaga yung dami ng binigay natin, but the heart of giving, yung generous heart. Kasi lahat naman pwedeng magbigay, pero hindi lahat pusang loob na nagbibigay. So, ang tinitingnan ng Lord natin, yung puso, kung talagang galing sa puso ang ating ibinibigay. Isa ko pang share yung dito sa yung Galatians 6:9. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So, hindi nawawalan ng saysay ang ating sacrifices to the Lord. So, tayo po ay magdasal para po sa ating tithes and offerings. Panginoong Diyos, aming Ama, we come before you, Lord. Panginoon, kayo lamang ang nakakakita sa puso ng bawat isa, Panginoon. Nakikita niyo, Panginoon, kung ito'y talagang galing sa aming mga puso na we have generous heart, O God. Panginoon, sa panahon ito, Lord, maraming kahirapan, Lord. Kaya may challenge talaga na mahirap magbigay. Pero Panginoon, nasabi niyo nga, sa pangako niyo, hindi pababayaan at hindi niyo matiiwan. At kayo'y bibigyan niyo ang pangangailangan namin sa araw-araw na aming hilingin sa inyo. Panginoon, bless the people who bless the churches, okay? Or who bless this church, Lord. At pati na rin, Panginoon, sa araw-araw na aming gagawin, Lord, bless the works of our hands, O God. Ang aming mga trabaho, Lord, ito'y makapagbigay ng magandang bukas, magandang buhay sa bawat pamilya. Panginoon, kayo na pong bahala, Panginoon, sa amin sa araw-araw. We pray in the name of Jesus Christ, your Son. Amen and amen. Magsitayo po tayo lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Filipos, Kapitulo 1, talata 3 hanggang 6. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak sa tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Makakaupo na po tayo lahat.
Okay, good morning. Lapit konti tayo. Lapit konti. Okay. So, salamat sa Diyos. Abril na ngayon. Palakpakan natin. Okay, lahat ng nagdiriwang ng buwan ng Abril ay ipapadalangin natin. At kung sino man sa inyo ang merong kaarawan ngayong Abril. Okay, sa buwan po ng Abril nito ay tatalakayin ko po ang isang simulain tungkol po sa paksain nating beginning to an end o mula sa pasimula hanggang sa wakas. At binasa na po ni Kyrie kanina ang aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 6. Hindi na po natin ito babasahin, lalaktawan na po natin ito. Magsisimula po tayo sa pagbasa sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, 19 hanggang 20. Ito po yung tinatawag natin na Great Commission o dakilang utos. Hindi po ito utos ng simbahan, hindi utos ng tao, hindi utos ng kahit sino pa man. Ito po ay utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Mateo Kapitulo 28, 19 to 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad po ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo, tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Napakahalaga po ng simula at napakahalaga din po ng katapusan. Ito pong Great Commission ay meron po sang pinasimula na utos at makikita po natin ito kung saan po ito magtatapos. Ang una pong pasimula niya ay gawing alagad ang lahat ng mga tao. Pag sinabi pong gawing alagad ang lahat ng mga tao, ito po ay nangangahulugan ng ating pong personal na pakikipag-ugnay po natin sa Panginoon. Huwag po kayong magsasawa kay Tatay Pastor kung lagi ko po kayong paalalahanan ng inyo pong kaugnayan sa ating pong Panginoon. Alam naman po ninyo ang buhay natin. Ngayon po ay magkakausap, bukas po ay hindi na natin alam kung ano na po ang nangyari kinabukasan. Kaya tama po sabi ng Panginoong Hesus, bayaan ninyo ang bukas ang mabalisa sa kanyang sarili. Kasi hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Tama po ba? Sino sa inyo makapagpapahaba ng ating buhok o makapagdudugsong man lamang ito? Yung pong ating pong mga kuko, pag ating pong tininukuhan o tinanggalan po natin ang ating pong kuko, ginupit po natin, mga kinabukasan lang, hindi natin namamalayan, tutubo na naman. Wala pong may kakayahan yan kundi ang Diyos. Tama po ba? Wala may kakayahan yan. Kahit po yung ating panlasa sa pagkain, galing po sa Diyos yan. Lahat po ay galing sa Diyos. Kaya tuwing umaga, kapag tayo po ay nagigising, natutuwa tayo kay po ba? Dahil sa buong magdamag, hindi nyo na alam kung anong nangyayari. Sa buong magdamag, lalo na ito po ay napakahimbing, kahit nga po ang magnanakaw ay nakakagawa ng paraan para magnakaw. Sa mga tao, mahimbing po ang tulog. At yung paghimbing ng tulog, yan po ay galing sa Diyos. Ngayon, sa kahimbing nga ng tulog, pagka tayo po ay nagising, nagpapasalamat tayo sa Diyos, buhay ipapala ako. Tama po. Yung po yung kagalakan natin sa Panginoon, sabi ko nga po kanina, meron akong alarm clock. Ang alarm clock ko ay 4 o'clock ng umaga. Pero kahit po yung alarm clock na yun, wala sa tabi ko, kahit po siya ay malayo at hindi ko naririnig, ang mata ko kahit pagod na pagod, kusang nagigising ng saktong oras na, 4 o'clock na umaga. Nagigising po siya. Tuwing ako po'y nagigising, ang unang binabanggit ng aking puso, salamat sa Diyos. Muli akong nagising, at muli binigyan niyo ako ng pagkakataon, maiayos ko ang aking buhay sa mga hindi ko pa naiayos o hindi ko pa nagagawa. Tama po ba? Kaya lamang, marami pong pagkakataon, inaaksaya, sinasayang yung mga pagkakataon na ibinibigay po ninyo. Kaya sa huli, saka po sila nagsisisi. So yung pong pasimula ng pakikipag-ugnay sa Diyos ay napakahalaga sa atin. Hindi ko alam kung nagagawa nyo nang i-celebrate ang inyo pong spiritual birthday.
sa Panginoon. Kapag tayo po'y magdidiwang ng kaarawan, kahit po sa aming po pamilya, meron kami mga tradisyon na ginagawa tuwing may sasapit ng kaarawan sa amin. Pero pagdating po sa spiritual na kaarawan, hindi naman po natin kinasanayang i-celebrate. Na, oy, 44 years na ako kay Lord, celebrate natin. Wala po tayong naririnig na ganyan, bihirang-bihira. Pero ini-encourage ko po kayo, kapag po sumasapit ang inyong spiritual na kaarawan, kahit po sa inyong sariling pamamaraan, mag-celebrate po kayo. Ganon din po yung ginagawa ko sa akin pong sarili. Kahit sa pangsariling kaparaanan, lalayo ng bahagya sa maingay na lugar, sa katahimikan, para magpurit magpasalamat sa sumapit na namang kaarawan ng kaugnayan natin sa Panginoon. Nagsisimula lahat yan sa pagiging alagad, sa pagiging anak ng Diyos na minamahal ng ating Panginoon. Kasunod, sabi ng Panginoon sa pangalawa, bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sa Ama? Siya ang lumikha sa atin. Bakit sa Anak? Siya ang Panginoon na tagapagligtas. Bakit sa Espiritu? Siya ang tatak at katibayan ng ating kaligtasan. Kaya binabautismuhan tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na meron dalawang implikasyon. Ang una, pagpapahayag ng ating pong pakikipag-ugnay sa Panginoon at tayo po'y tagasunod ni Kristo. Ang pangalawa po, kung sino po ang simbahan o grupo o organisasyon na nagbautismo sa iyo, inaari kang lehitimong miyembro. Tama po ba? Lehitimong kasapi. Napapatala ka sa official na listahan. Napapabilang ka. Okay. Kaya ngayon darating pong Nobyembre, meron na naman tayong darating na pangatlo na ba? Pangatlo, pagbabautismo. At pangatlo, at loobin ng Diyos na ito po yung pangyari ngayong November at nauuligan ko parang maganda daw na sa dagat naman natin gawin. No? Narinig ko yung sa beach na Delaroy ba yun? Delaroy. Mukhang parang gusto ko din siya, no? Sa mga susunod na babautismuhan dito sa atin. Okay. At ang pangatlo, ito yung pinaka-proseso medyo malupit. Kasi hanggang nagsasama-sama tayo, hanggang tayo may binibigyan ng pagkakataong magtipon-tipon, wala po tayong magagawa kundi gawin ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanya pong mga iniaral sa atin. Kaya ang pangatlo po ay ituro ang lahat ng aral ni Kristo hanggang nabubuhay tayo hanggang sa huling buhay natin. Kaya si Tatay Pastor nyo, walang ginawa kundi mag-aral, magsaliksik, ano ba ang ituturo ko sa inyo. Bukod pa sa usapang lalaki, bukod pa sa ating Bible discipleship, bukod pa doon sa ating online prayer meeting, bukod pa sa usapang babae, bukod pa sa kids ministry, bukod pa sa mga young people natin. Walang katapusan po yan. Walang katapusan po yan talaga. Sa kapal ba naman ng banal na kasulatan, matanda na tayo, wala na tayo sa mundo, hindi po mauubos ang aral ng ating Panginoon. Pero ito po yung sinusunod po natin. Gawing alagad, bautismuhan, at ituro. Kaya yung pong simula hanggang wakas, napakahalaga po ito. Kaya sabi nga ng isang accountant, pag ikaw ay nagkamali sa isang numero, kahit ang dami mong kwenta, pagdating sa dulo, meron pa rin mali. Kasi mali ka sa umpisa. Kaya napakahalaga po talaga ng simula. Di ba? At hindi ka naman magpapasimula nung walang dahilan. Bakit mo sisimulang pag-aralin ng iyong anak kung hindi mo iniisip na siya makakatapos? Tama ba? Kung hindi mo iniisip na ito yung makakabuti para sa kanya. At wala namang naandyan at nag-exist na walang simula. Kahit po itong daigdig. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So meron pa rin pasimula. Tama? Tayong pagiging tao, merong pinagsimulan. Yung mga halamang itinanim, merong pinagsimulan. Hindi siya agad naging puno. Meron yung istorya pabalik na kung saan sila nagsimula. At napakahalaga po ng simula. Kasi doon po nakasalala yung resulta o yung pinakawakas at patutunguhan natin. Tama po ba? So ganoon din po dito. Nagsimula ang kwento ng kasaysayan nito sa aming bahay. Nagsimula ang kwento ng kaisipan
sa mga salitang napag-usapan lang. Sabi ng aking mga anak, bakit hindi tayo magkaroon ng pagtitipon dito sa bahay? Doon lang naman nagsimula yun. At ang Diyos ay nakitang ito ay makakabuti para sa ating lahat, pinagsama-sama tayo, at ito na nga tayo ngayon. Di ba? So papunta na tayo sa 2 taon. Bakit mahalaga ang simula? Una, unawa sa plano at proseso ng Diyos. Alam naman natin mga anak sa pananampalataya na hindi naman po ganun kadali ibibigay ng Diyos ang langit sa atin. Kasi pinaghirapan kasi naman ito. Ang langit ay pinaghirapan ng mga sugat ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ninyo. Pinaghirapan ito ng sugat ng Panginoong Jesucristo, pinaghirapan ito ng panunuya sa ating Panginoong Jesucristo, pinaghirapan ito ng pagkapako sa ating Panginoong Jesucristo at yung mga sakripisyong ginawa niya. Bago ito nagkaroon ng langit na inihahandog sa atin ng libre. Libre po kasi ito. Kaya lang, yung pong libreng ito, hindi mo naman agad ito makukuha ng isang taong hindi naman totoong tinatanggap yung alok ng Diyos sa kanya. At yung alok ng Diyos sa kanya na hinahanap niyang totoo, yung talagang kinakakitaan ng pagpapatuloy sa kanyang buhay espiritual. Diba? Kaya nga meron tayong kaisipan bago natin siya kilalanin bilang tagapagligtas, inuunawa muna natin yung ating pagiging makasalanan sa kanyang harapan at inuunawa natin yung pong ating pong mga kasalanan na dapat ihingi ng tawad sa kanya. So hindi naman tayo agad tumatanggap sa kanya Ang sinasabi agad natin muna sa umpisa, Panginoon, naintindihan ko ako'y makasalanan, naintindihan ko ako po ay marami pong pagkukulang sa iyo, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, di ba? Pagkatapos, nananampalataya ako sa ginawa niyo sa aking pong buhay. So meron po siyang proseso na pinagdadaanan po natin. Pangalawa po, pag-unawa sa naputol na kaugnayan na nagbubunga ng pagiging makasalanan. Dapat maluwanag po sa inyo ito para hindi na po natin balik-balikan. Doon sa hindi po nakakaunawa, balik ng balik Sino ba ang nasa makasalanang buhay? Yung nagpapatuloy sa kung ano yung mali. Tama ba? Ngayon, kung hindi mo ito naiintindihan, babalik at babalik ka sa mga bagay na mali. Ang sabi ng banal na kasulatan, doon tayo pinutol ng Diyos sa kaugnayang nagbubunga sa pagiging makasalanan po natin. Okay? Pangatlo po, yung pananampalataya at pagtanggap sa ginawa at nagawa ni Jesus sa buhay po natin. Doon tayo ngayon tumututok. Kung ano yung nagawa ni Jesus sa buhay natin, yun yung ating pinagtutuunan ng pansin, yun yung ating sinasampalatayanan at pinagkakatiwalaan. At doon natin napapanatag ang ating sarili patungkol sa buhay na walang hanggan at sa langit na ipinangako ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Madali namang basahin Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang nagsabi nun. Madali naman siyang basahin. Pero madali ba siyang ilagay sa isip at sa puso para tanggapin? No? Sabi ko nga po kanina, nalulungkot ang isang magulang na ang kanyang anak lumaki sa Sunday school, katulad ng inyong mga anak na yan, nakaliitan pa, naging elementary, naging high school, nagkolehiyo. Pag edad ng 28 anyos, ang patotoo ng isang magulang, nag-declare yung bata, hindi siya naniniwala sa Diyos. Di ba? Mula sa kaisipan ng katatagan ng pagiging Kristiyano sa banal na kasulatan na araw-araw naririnig niya, pagdating sa edad na ganitong edad, ang dulo, hindi po ako naniniwala sa Diyos. Pero sabi ng magulang, sa kanyang anak, yun ang pinakamabait. Yun ang pinakamapagmahal. Yun ang pinakamalambing. At yun ang pinakamatulungin. Ang nakakalungkot, ang kanyang isip at puso, hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ang magpapabagsak sa inyo at sa ating lahat, hindi yung kawalan ng pera. Hindi yung kayo ay nagkasakit, kaya manghihina ang inyong kalooban. Hindi yung mga relasyong hindi nagkakaunawaan, kaya kayo mawawalan ng pag-asa. Ang magpapabagsak po sa ating lahat, kapag dumating sa inyong isip at puso,
na hindi na kayo naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Yan po ang ikababagsak po namin. Kaya sabi ni Jesus, araw-arawin mong turuan sila ng aking mga aral. Kaya kung mapapansin po ninyo, napaka-consistent po natin. Hindi tayo humihinto. Hindi tayo ningas-kugo na kapag nasimula, pagkatapos hihinto tayo. Tuloy lang po tayo dito. Kasi kung mahalaga po ang simula, mahalaga din po ang tinatawag nating wakas. Napakahalaga ng wakas kasi yun po ang resulta na tinatawag, nag-exam ka. Ano ang iyong ine-expect? Yung resulta. Tama? O. Yun ang ine-expect mo yung pinakadulo. Ano na ba ang nangyari sa kanya after 5 years? After 10 years? Siyempre tayo pa 2 years. So tuwang-tuwa tayo. In 2 years time, ang dami-dami na natin. What if nag 5 years tayo? Baka tayo pa rin. Di ba? What if nag 10 years tayo? Baka tayo pa rin. Ibig sabihin, merong mali. Meron tayong prosesong hindi natin nasusunod. Yan. Ganyan po siya. Kaya importante po siya sa ating pong simulain. Sapagkat sa pagiging wakas, mararanasan natin yung buhay na walang hanggan. Doon tayo magkakaroon ng ligaya Tama po ba? Kaya tayo ay panay-panay ang ating pagpapalakas sa Panginoon sa bansang malayang tulad nito. Hindi mo na-expect, bakit ba sa Taiwan, 7.2 linggo? Kita niyo sa TV kung kayo ay nanonood, kung paano tumabingi yung building, kung paano inuuga yung mga tao. Kaya sabi po dito sa ating lugar, dahil meron tayong fault line na tinatawag, yung tinatawag natin the big one, pwede mag 8.2. Ang lakas, mas malakas pa rin sa Taiwan. Pag nangyari yung buho tayo lahat dito. Kung mangyayari sa pasimulang ito, nakalutang tayo sa ilalim, bagsak tayo lahat dito. Kung gano'n kalakas yan. Naintindihan po niya. Ngayon, sa buhay na meron tayo, ang inaabangan po natin pinakawakas, langit. Kaya sabi ko nga, sa lahat ng nilikha ng Diyos, salamat na lang sa Diyos, napasama ang langit, ang paraiso ng Diyos. Kasi naroon lahat ang pag-asa. Ano ba? Ayaanin mo yung mga malls. Aanin mo yung magagandang mga nakikita ng ating mga mata. Lahat naman yan, pag tayo ay namatay, hindi naman natin madadala yan Diba? Pero meron pong nakaabang sa atin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ako'y pupunta doon at ipaghahanda ko kayo ng silid ng inyong matutuluyan sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kaya lahat tayo nakatingin kay Jesus. Tama po ba? Lahat ay nakatingin sa Kanya. Kung pinaghirapan ito ni Jesus para maging langit, dapat paghirapan din natin para maabot natin yung pinaghirapan ni Jesus. Kaya doon tayo nakatingin Hindi naman pinapaulit ni Jesus yung kanyang pinaghirapan. Hindi naman yung sinasabi magpapako ka rin. Pero pag ganon, pahirapan mo rin ang sarili mo para ikay makarating sa langit. Hindi po Hindi po yun. Diba? Yung maipakita mo lang sa kanya na talagang siya lang ang kailangan mo. Kaya kahit yung 12 alagad, kahit yung mga tagusunod ni Jesus, hindi bali sila ay mamatay, hindi bali sila ay parusahan sa panahon na yon, wag lang nilang maitakwil si Jesus. Kasi alam nila, pagkatapos ng lahat ng ito, katawan lang ito Pagkatapos ng katawang paghihirap, lahat ng masasaktang katawan ko, hanggang dito lang ito. Ang mahirap, kapag ang kaluluwa ko ay mapupunta sa wakas, hindi sa buhay na walang hanggan, kundi sa impyerno. At lagi ko po pinapalala sa inyo mga anak sa pananampalataya, ang langit at ang impyerno, parehong eternity. Parehong eternal. Okay? Magkaiba lang siya ng direksyon. Ang dito masaya, napakasaya. Dito malungkot, napakalungkot. Pero parehong walang hanggan. Diba? Kaya ngayon, ang simulain natin ay doon sa pagkilala kay Jesus. Yung mga petsa na sinasabi ko, tandaan ninyo. Ewan ko lang kung natatandaan nyo pa o pinapansin nyo pa, kapag dumaan, ay nakadaan na pala, hindi nyo na naalala. Sana lagi nyo siyang maalala. Nung ako'y magsimula, March 18, 1980, ang edad ko 13 taon. Mga kapatid, 57 na po ako ngayon. Pero hanggang ngayon, yun pa rin ang aking sineselebrate taon-taon. March 18, 1980. Sana ganun din po maging kaugalian po ninyo.
Para na sa ganun, laging ma-refresh. Di ba? Ang inyong mga sarili ng inyong kaugnayan sa ating pong Panginoon. O pangalawa, mararanasan ang ipinangako na kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. At ang pangatlo, makakasama ang Diyos magpakailanman. Yan po ang pinakamaganda sa lahat. Yung mapakasama natin ang Diyos magpakailanman. Ngayon, si Apostol Pablo sa iglesia po sa Filipos, meron pong natala sa kanyang pagkakasulat nang hindi niya maiwasang galak sa kanyang puso dahil sa kanyang pinasimulang pangangaral sa iglesia sa Filipos noong panahon nila. Okay, so number 1, sabi niya dito, tuwing maaalala. Basahin nga natin itong talatang 3 and 4. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Alam niyo po ba ang aming pong pamilya, palibasa kami po ang nagsimula sa tulong po ng ating Panginoon. Madalas, kayo po'y aming napapag-usapan. Hindi chismis para sa inyong buhay, no? Kundi kagalakan na unti-unti ninyong nakikita namin paglago. Di ba? Meron tayo napapansin, manaka-naka, absent-absent, dadalo, hindi. Tapos biglang naging tuloy-tuloy. Nagagalak po kami doon. Okay? Meron po kaming napapansin na hindi masyadong interesado sa ganitong aspeto and then nagkaroon ng interest. Napapansin po namin yun. At ito po ikinagagalak po namin. Yung din po yung naging galak ni Apostol Pablo eh. Nangaral siya, nagtanim siya, pagkatapos umalis siya. Makalipas ang ilang buwan, nababalitaan niya yung kanyang sinimula nagpapatuloy. Ba? Kaya alam mo sa totoo po ninyo, kayo din po naman ang hinuhugutan namin ng lakas. Kaya kami nagpapatuloy. Amen? Kaya si Tatay Pastor laging masigla sa paghahanda ng kanyang mga sinasabi. Kasi nakikita, nakikinig kayo. Nakikita, may nangyayari. Nakikita kahit malayo bumabalik. Sipin naman ninyo ang Salawag, ang layo niyan. Ako'y napunta doon sa headquarters namin si Dasmariñas. Dinadaanan ko na yung lugar ng mga aranas. Hindi ko lang alam kung saan ako bababa doon para makananghalian, makalmusan. Hindi ko alam eh. Ayaw naman sabihin sa akin, ni Lovely, kung saan yung sketch. Tuturo ni Lovely. Ayaw nga sabihin sa akin eh. Kaya hindi ako makababa. Kukugutom na ako, hindi ako makababa. Yung buhay na tubig, malayo din yun, dinadaanan din lang yung kina Santiano. Ayun, medyo alam ko yung lugar na yun. At paano? Sapote, Las Piñas. Ang layo niyan eh. Alam natin yan. Oo, hindi biro yan. Lalo na itong Katleya. Ang layo niyan. Saka yung Boston. Alam niyo mga kapatid, na sinasabi ko po sa inyo, lahat po ng effort natin patungo po sa isang dahilan. Tama? Para purihin, paglingkuran at sambahin natin ang ating Panginoon. Alam niyo, tayo mga anak ng Diyos, ang wag na wag mawawala yung salitang gratitude. Pagtanaw ng utang. At araw-araw po natin tatanawin yan magpakailanman. Walang katapusan yan. Walang katapusang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos kasi araw-araw tayong binubuhay ng Diyos. Yes. Amen po ba? Araw-araw tayong pinapakain ng Diyos, pinalalakas tayo ng Panginoon at ibinibigay niya sa atin kung ano ang kanyang, ang ating pangailangan. So ano yung kagalakan ng Apostol Pablo? Una, yung pagpapahayag ng mabuting balita. Kagalakan din namin sa inyo yan. Pangalawa, sa oras ng pananalangin, inaalala niya yung mga taga-Pilipos. Ganon din naman kami. Ganon din naman kayo sa isa't isa. Inaalala natin ang isa't isa sa pananalangin. At pangatlo, nalulubos yung kaganyang kagalakan sa kanyang puso. Kaya ano sabi po dito? Ang matiyak sa iyo, ang malinaw mong kaugnayan kay Kristo, lubos na po ang kagalakan na amin pong nararamdaman. Matiyak ko lang. Kaya tuwa ako kay Gerald kung siya mag-testimony. Akala ko, sabi niya gano'n. Dahil yung trompeta, gano'n. Sabi ko ni Aiken, saka niya, tayo ba nasa langit na, ganyan. Yung salitang binitawan niya, kung makikita niya ng testimony, kung sa bagay, kahit anong mangyari, ready na ako. Ang maganda yung salitang yun eh. Alam niyo yun? Ibig sabihin, meron kang confidence sa iyong puso. Alam niyo, iba yung bahala na kaysa sa nakatitiyak. Iba yun eh. Bahala na. Total, ako naman ay sumisimba, bahala na. Hindi pwede po yung ganun. Kasi may nakatalari sa mismo si Jesus na nagsalita, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung sumusunod sa kanyang kalooban. Marami nagsasabi, sumisimba naman ako, ginagawa ko mga itong mga bagay.
Pero sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Ibig sabihin, wala kang personal na kaugnayan sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa po, yung pakikiisa at pagtanggap. Ito maganda, yung naka-open close parenthesis. Hanggang sa kasalukuyan. Gusto ko yung salitang yon. Filipos 1:5 basa. Dahil sa iyong pakikiisa at pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Kaya napakahalaga po ng kasalukuyan. Kasi ang nakaraan na yan eh. Hindi mo na mababalikan. Ang laging tanong, kumusta ka na ngayon? Di ba? Pagkatapos, kasi yung kumusta ka na ngayon, mayroong mga sagot yan eh. Di ba? O, akala ko ba okay ka kahapon? Anong nangyari sa iyo ngayon? Tama ba? O, ba't ang mga batang ito masisigla naman? O, bakit may lagnat ngayon? Meron pong pinangyayarihan sa nakaraan. At yung nakaraan na yun ang nagpapasigla sa iyo papunta doon sa kasalukuyan. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ang kagalakan ko sa aking puso, yung inyong pakikiisa at pagtanggap sa mabuting balitang natutunan nyo kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. O ba? Kaya importante ito, isipin ninyo, nagsimula sa bahay namin hanggang sa kasalukuyan, magkakasama tayo. April 7 ngayon, hanggang ngayon sa kasalukuyan, magkakasama pa rin tayo. Amen? Sa pakikibahagi, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa malinaw na pagtanggap kay Kristo, sa simula pa lang ay malinaw na. O, di ba? Sabi po dito sa 1 John 3:6, ito napakahalaga po nito. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, at ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man lang sa Kanya. Kita niyo po itong praise na to. Diba? Magtataka kayo, bakit siya hindi nagbabago? Bakit itong kapatid natin ito parang walang inilago sa Panginoon sa matagal na panahon? May sagot ang Biblia eh. Baka sa simula pa lang, hindi niya talaga nakita ni nakilala ang ating Panginoon. Ibig sabihin, baka hindi naman talaga nakaugnay. Baka naman talagang hindi siya minamahal na anak ng Diyos. Baka akala lang niya. Tama po ba? Kaya sabi na po sa Pablo, ang aking ikinatutuwa, yung sinimulan ko sa inyong magandang balita, napapatunayan ko, naririnig ko, at nasasaksihan ko, hindi yung nakaraan, kundi hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy kayo. Kaya kayo na po mismo, tayo na po mismo makapag-i-evaluate sa buhay natin. Hindi ko naman kayo kayang i-evaluate sa iyong sarili. Dahil wala tayong kakayahan sa ganoong bagay. Ang atin lang po kakayahan, magpalakasan, magpalalahanan, pero pagdating sa individual yung relasyon sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsamba sa Diyos, ano pa ba? Pagbabahagi ng salita ng Diyos, yan po ay nasa sa individual po ninyo. Diba? Hindi kayo inuutusan, kusa kayong pumupunta, kasi may nakikita po kayo magandang simulain na magpapalakas sa akin sa kasalukuyan. Napakahalaga po ito salitang ito. Magpapatuloy ka sa pagkakasala kasi baka sa simula pa lang hindi mo nakita, hindi nakilala ang Panginoon. Dahil ito po ay contrast sa 2 Corinthians 5:17. Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, narito siya'y bago na. Magkakontra po yun eh. Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Diba? Sabi ng Efeso, hindi ganyan ang natutunan nyo kay Kristo. Diba? Kung yan ang natutunan nyo kay Kristo, yung inyong dating pagkatao, inyong huhubarin, bibihisan nyo ito ng bagong pagkatao. So, ibig sabihin, meron siyang makikitang sinimulan na yung dulo, on process, samon lumalakad tayo araw-araw, may nakikitang pagbabago ng pagbabago. Pag namatay hanggang dulo, ayos. Diba? Ang malungkot ay yung sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia, mga hangal, nagsimula kayo sa Espiritu, magtatapos kayo sa laman. Yun ang malungkot. Yung ikaw ay nagsimula sa tama, kagaya ng aking kunento kanina, nagsimula sa tama, pagdating sa dulo, hindi na naniniwala sa Diyos. Bakit? Ang nangyari? Meron niyang malalim na mga dahilan. At ito ang maganda. Sa pangatlo,
Yung pinasimula naman ng Diyos sa iyo, at talagang ikaw ay nagsimula sa tunay na pag-ugnay sa Diyos, ang sabi po sa pangatlo natin, ay tinitiyak na lulubusin ng ating Panginoon. Ganyan nyo, ito po yung pinapalakan po talaga. Ibig po sabihin, hindi mawawala ng kabuluhan ang ating. Sabay-sabay po natin basahin. 2 beses natin basahin. Una, natitiyak po ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw. Isang beses pa. Natitiyak po ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Di ba kayo natutuwa? Amen. Di ba? Di ba kayo natutuwa? Hindi ko pala po. Yes. Ibig sabihin, yung ating pong ginagawa, meron po kabuluhan. Kasi yung kanyang sinimulan, tatapusin niya hanggang dulo. Kaya dito sa puntong ito, napakahalaga ng tamang simula. Okay pa? Paano? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tamang simula. Bakit? Kasi nakasalalay sa simula ang katapusan. At lulubusin naman ito ng Diyos hanggang sa huling araw ni Jesus. Kaya ang tanong ko dito, malaki-malaki, may pagdududa ka pa ba sa iyong paniniwala? Kasi kung may pagdududa, huwag mong isacrifice yung pride. Nakuha nyo? Huwag nyo isakripisyo yung pride. Huwag nyo isakripisyo yung nakakahiya. Kasi buhay mo yan. Kaluluwa mo yan. Patungo doon sa walang hanggang buhay o walang hanggang kapahamakan. Ikaw yan eh. Kaya hindi yung pwede isaalang-alang tatay, nanay, nakakahiya kay tatay, pastor. Hindi ganun. Ikaw mismo ang naandyan. Alam nyo, si tatay pastor nyo, mayroon lang lungkot sa puso. Meron lang lungkot sa puso, pero hindi ko problema yung problema niya. Naiintindihan niyo ko. Nararamdaman eh. Sayang naman, nakakalungkot naman. Diba? At nananalangin sana bumalik ulit sa Panginoon. Pero pag nakikita po namin nagtutuloy-tuloy kayo, sumisigla, naghahangad na makapaglingkod sa Panginoon. Wow, grabe talaga. Ang Diyos ay talagang naandyan para tayo po'y samahan at patnubay. So ano po yung ating pagbubulay-bulayan? Una, atin pong ilaban yung ating pananalig, hindi ang pakiramdam. Alam niyo po ba yung pakiramdam? Nababago po yan. Ngayon, masaya ka, mamaya wala ka naman sa eh kung ang pananampalataya mo ay nakadepende sa nararamdaman. So, minsan naniniwala kang may Diyos, minsan naniniwala kang wala. Minsan naniniwala ka tutugunin ng Diyos, minsan naniniwala ka hindi tutugunin ng Diyos. Kasi nakabase sa nararamdaman. Pero ang Diyos po steady yan. Pag sinabing God is good forever. Pag sinabing God forgives forever. Yan po yung yun. Pag sinabing God is love forever. Kahit na hindi ka na tinutulungan, oo, God is love. Nawa niyo po? Hindi po pwede magbago ang Diyos kasi siya ay the same yesterday, today, and forever. Lagi niyo po tatandaan yan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ay Diyos din natin sa kasalukuyan. Yung Diyos na naghimala ng lumang tipan, ng bagong tipan, siya pa rin Diyos natin sa kasalukuyan. Yung Diyos na lumikha na nag-iisang langit at lupa, siya pa rin yung Diyos natin hanggang sa kasalukuyan. Amen po ba? Amen. Ayun. Kaya hindi po pwedeng bumase sa pakiramdam. Kasi pag base ka sa pakiramdam, magtatampo ka sa Diyos. May inis ka sa sitwasyon. Di ba? Naunawahan niyo. Sa panahon na meron ka, labdaran mo si Lord. Sa panahon wala ka, hindi mo na siya love. Kasi pakiramdam. Dapat po hindi ganun. Dapat manatili po sa isip natin, kapag ang Diyos ay nagmamahal, maniwala kang mahal ka ng Diyos. Magpakailanman. Kahit hindi mo na siya mahal, mahal ka pa rin. Ganun po siya. Pag sinabi mo ang Diyos ay tapat, tapat siya kahit hindi ka tapat. Hindi siya magbabago. Ikaw ay magbabago. Ako ay magbabago. Pero ang Diyos natin hindi magbabago sa iyo kailanman. Ang kaligtasan na nakalaan sa iyo ay kaligtasan sa iyo at hindi ibibigay sa iba. Ito ay para sa iyo. Tama ba? Kinakailangan lang sumunod tayo sa proseso, sa tamang simula, para magtapos tayo sa wakas hanggang sa kasalukuyan. Maliwanag po? Okay. Pangalawa, ang iyong kasalukuyan di dapat pag-alin
Kaya nga. Kapatid, baka dito sa ating kalagitnaan, may mga problemang dinadaanan kayo, may matagal na kayo pinapanalangin, parang nag-aalinlangan na kayo na hindi diringgin ng Diyos. Wag po. Wag po. Kami man po ay napakadami pang hanggang ngayon ay wala pa rin dinig ang Diyos sa amin. Wala pa kami sariling bahay. Kayo, maaaring meron na, pero kami wala pa. Wala pa rin kami sariling sasakyan. Maaaring kayo meron na, kami wala pa rin. Mga hangarin ng puso sa simula pa nung mag-asawa kami ng misis ko. Hanggang sa magkaroon kami ng mga anak, hanggang sa nakatapos sila, hanggang sa nagkaapo na ako. Yung mga kahilingang nakabaon sa puso namin na matagal na hanggang ngayon ay wala pa rin. Pero kailanman hindi kami nakalilangan na isang araw. Magugulat na lang kayo, iimbitahin namin kayo sa house blessing. Di ba? Kasi meron na kami bahay. Paparada isa sa sakyan dyan, kasi meron na kami sasakyan. Hindi malayo. Hindi malayo yan. Eyon, yung nakikita po ng Diyos sa pamilya ko ng pagtsatsaga, may kagalangan ang Diyos yan eh. Alam ko eh. Di ba? Nakikita niya eh. Siguro sabi ng Diyos, hindi yan ang una. Ito muna. Ito muna. Ito muna. At yun din yung inilalagay namin sa aming isip. At yun din kalagayan sa aming isip na yun ang nagpapalago sa amin at nagpapatatag ng aming pong pamilya. Ganun po siya. Kaya wala pong talo kapag ikaw po ay nasa Diyos. Huwag mo lang pag-alinlanganan yung kasalukuyan. Amen. Diba? O yung tayo mag-alinlangan. Okay po? Pangatlo po, anumang oras at araw, nakahanda tayo kapag tayo ay nasa Panginoon. Kaya muli, basahin natin, Pilipos 1:6. Natitiyak ko ang mabuting ginawa at pinasimulan sa inyong Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo mula sa pasimula hanggang wakas. Palakpakan natin. Okay, tayo dito ngayong lahat. Tayo po ay umawit ng Holy, Holy, Holy habang tayo pinaghahanda ng ating pong puso para po sa ating pong pagharap sa banal na hapon. Sige po, ihanda po natin yung ating Lord's Supper set. Mamaya po natin ipamigay, atin mo nang iaayos ang ating mga puso't isip sa pagharap po natin sa banal na hapunan. Pamanaan po ulit tayo ng Yada Worship. Pagdating po dun sa Holy, Holy, pwede po bang ating itaas ang ating mga kamay sa awiting iyon ng sabay-sabay? Tunay lamang ang pagkilala sa kabanalan at katapatan ng ating Panginoon. Napakagandang awit talaga. Grabe. Ang ganda ng mensahe, pagkataas ng kanyang pangalan, pagkataas ng kanyang kabanalan, magpakailanman. Thousand generations Awit po tayo. falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. With all who've gone before us, Praise God. and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your
sa mga napakinggan po namin sa iyong salita. Mula po, Panginoon, sa mga ginagawa niyo po sa aming po mga buhay. Panginoon, kami po ay naririto ngayon. Dumadalangin at ipinapanalangin po namin ang aming po mga buhay. Ay makita niyo po na talagang karapat-dapat sa pag-alaala po namin sa ginawa niyo po sa aming buhay sa banal na hapunan na kayo po ang nagpahayag na aming pong alalahanin. Katagpuin niyo po kami habang ginagawa po namin ito, aming Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Makako po na po tayo at mamahagi po ang ating elemento habang humihimik po ang ating general worship na ating may kinalaman sa banal na hapunan. Nagpapasalamat po kami, aming Diyos, sa katawan mong nabayubay sa krus, nasugatan na hirapan, at ang pasutay kagalingan ng aming mga karamdaman at kaligtasan po namin, aming Panginoon. Salamat po, pinasan niyo, binaka niyo lahat ng hirap na dapat sana kami ang meron ganong kwentong karanasan. Pero lahat ng ito, tiniis mo para sa amin. At lahat ng ito ay inaalala po namin sa aming pong pananampalataya sa iyo. At noong gabing iyon, lumampot siya ng tinapay. Pinagpirapiro sa ito at pinamahagi sa kanyang mga alagad, kaya sinabi, ito ang aking katawan, katawan na bayubay sa krus bilang kagalingan ng lahat ng inyong karamdaman at kaligtasan ninyo. Alalahan ninyo ito sa tuwing kayo ay kakain. Sabay-sabay po natin kayo. Pagkatapos kinuha niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay ang aking dugo. Natigay sa krus ng Kalbaryo, kapatawaran
kalusugan ng kanilang mga katawan at matupad po ang kanilang mga pangarap sa kanilang mga buhay. Sa mga nagsisipag-aral namin mga anak, patuloy na katalinuhan at determinasyon na sila po'y makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa promisyon sa araw-araw, sa inamin pinagkakatiwala. Bawat trabaho ng bawat isa, sa inamin ibinibigay. Bawat pagsubok, malalampasan namin sa tulong po ninyo. Sa panahon ng aming paghihina, kayong aming kalakasan, kayong aming pag-asa, kayong aming tagumpay. Panginoon, kayo na nagsimula sa amin. Nagpapasalamat kami dahil determinado po kayong tapusin ito hanggang sa huling hininga namin. Panginoon, hanggang makasama ka namin sa langit magpakailanman. Salamat, hindi nawawala ng kabuluhan at lahat ng aming ginagawang ito. Salamat, pupunta kami dito, maaaring malungkot, uuwi kami masaya. Pupunta kami dito, maaaring nanghihina, uuwi kami malakas. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong hindi nakakapagod pakinggan, kundi palagi po nagpapaalala sa amin at nagpapalakas sa amin. Kaya naman, sa iyong salita, kami po'y patuloy na nagtitiwala. Patuloy namin niyayakap ang mga pangako ng Panginoon sa mga buhay na nagbibigay ng pag-asa sa amin tuloy-tuloy na. Kaya, Panginoon, karamdaman ay iyon ang pinagaling. Kalungkutan ay iyon ang pinasaya. Sa amin pong panghihina ay iyon ang pinalakas. At sa amin pong kawalan ng pag-asa, binigyan mo ng pag-asa. Salamat sa kanya-kanya naming asawa. Salamat sa kanya-kanya naming pamilya. Salamat sa kanya-kanya naming mga anak at mga apo na kayo po ang nagbigay sa amin ng lahat ng ito. Salamat sa mga kapatid na namin hindi man sila nakadalo ngayon, pero alam ko patuloy mong iniingatan. Salamat sa mga kapatid na nasa ibang bansa. Ikaw po, O Diyos, sa patuloy na mag-ingat sa kanilang pagpala. Salamat magpahangga ngayon, hindi po nila kami nakakalimutan. Salamat sa mga kapatid namin sa Pilipinas, online, mga lalayo po ang lugar nila. Pero salamat, hindi po siya napapagod na makinig at nakisamba sa amin sa ganito pong mga gawain. Kaya naman, O Diyos, sa aming pag-iwahiwalay, ang iyong pag-iingat at gabay ay patuloy namin inaasahan. Sa Diyos Ama na napakapagmahal,